malalaman ng mami o nag-aalaga ng tama ang pagpapakain sa baby kung siya ay makikita natin sa baby na siya ay masigla, hindi sakitin, tama ang timbang sa kanyang edad. At importante at ang pinaka-importante siguro po ay ipatimbang ang baby sa malapit na health center kada buwan para ma-monitor o masubaybayan ang timbang ni baby. At maaring magpa-counseling tayo sa sila, ang mga nanay, sa nutrition and health workers na nasa health center tungkol sa tamang pagpapakain sa mga bata para sa karagdagang kaalaman tungkol dito. Oo nga, alam mo, Miss Dali, kasi marami pa rin sa ating mga nanay na pwedeng nakikinig ngayon. Opo. Ang talagang kulang din ang kaalaman tungkol sa tamang pagpapakain. Opo. Lalo na ng kanilang mga baby. Ang isip nila, yung halimbawa, meron akong nakitang baby, alam mo, pinaiinom na ng soft drinks. Maaga pa po. Hindi dapat bigyan, Opo. kahit hindi siya maaga. Oo nga po. Oo, kasi talagang nagsisimula yun, parang on the path na yun sa overweight or Opo. other deficiencies in later life, di ba? So, napaka-importante yung pasisimula rin. Yung kaninang sabi mo, paano malalaman ng mami yung maganda yung kanyang growth. Yung alam mo na handa na siyang pakainin. Ano yung mga manifestations na handa na siyang kumain? Pag siya po ay talagang siya mismo ang umaabot. Parang siya yung nag-encourage or tumatawag na sa nanay or sa mami na siya ay gutom na. Oo. Opo. So, dapat talaga yung mahalaga rin yung tamang pagpapakain at saka yung care dun sa bata. Oo. At tama ka kanina na sinasabi mo na meron tayong mga resources sa ating mga health center, gaya ng ating mga health worker at ang ating mga barangay nutrition scholar o yung mga midwife na maraming mga alam tungkol sa tamang pagpapakain ng mga bata. At hindi dapat mahiya ang ating mga nanay na pumunta sa health center kasi napakarami na natin ng mga resources sa health center para tulungan sila, mabigyan sila ng angkop at tamang impormasyon tungkol sa nutrition at pagpapalaki ng kanilang mga anak. Opo. Okay, Tama po yun. Tapos po, isa pa po yun na ang pagpunta sa health center, isa rin oportunidad para makakuha pa sila ng ibang serbisyo. Iba pang serbisyo. Opo, like yung halimbawa yung pagpapabakuna. Oo, tama ka dyan. Yung regular na micronutrient supplements. Pati kung may dinaramdam ang baby nila, meron tayong programa ng di ba? Opo. Para sa mga may sakit na bata. Opo. Okay, so Miss Dali, maraming salamat sa mga mahalagang impormasyon na ibinahagi mo sa ating mga listener. Maraming salamat din po, Ate Flores. Oo nga, sana ay maraming nanay at saka tatay, pati na yung nag-aalaga kay baby, ang natuto sa ating maiksing discussion para maiwasan ang pagkakaroon ng malnutrition ng kanilang mga anak at maayos bumuti yung growth ng kanilang mga anak. Again, maraming salamat, Miss Dali. Any parting words para sa ating mga tagapakinig sa buong bansa? Maraming salamat po muli sa iyo, Ate Flores. Para po sa mga nanay, tatay at mga tagapag-alaga, ugaliin po na bigyan ng inyong mga anak, lalong-lalo na yung baby, na pakainin ng wasto at sa tamang pamamaraan para maging malusog ang inyong baby. Tandaan po natin yung TASA. Ulitin natin, Miss Dali. Ang T po ay para po timely, ang pagbibigay. Timely. Tapos adequate. Adequate para sa age, safe. S naman ay safe o ligtas, malinis, at ang saka appropriate sa kanyang edad at sa yung mga texture ng pagkain. Okay, maraming salamat Miss Dali Fatima Riario. Siya po ang ating isa sa mga member ng National Trainers ng Infant and Young Child Feeding ng National Nutrition Council at siya ring Monitoring and Evaluation Officer ng Helen Keller International. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng pasusuhin ni Mami si baby? Sa loob ng 6 na buwan, gatas ni Mami lamang ang the best para kay baby.
Bigyan din ng angkop na pagkain si baby mula 6 na buwan habang pinapasuso pa siya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kahit na may patuloy ng pagpapasuso, nagiging malnourished ang mga bata kapag di sila nakakatanggap ng sapat na dami at tamang kalidad na complementary food o karagdagang pagkain pagkaraan ng 6 na buwan. Bigyan si baby ng angkop na complementary food mula sa energy-giving o growth food, body-building o growth food, at body-regulating food o glow food. Gumamit din ng fortified food. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Asan Bernie pong muli dito sa One Nutrition, One Nation. Sa ating paglalahad ng accomplishment ng nutrition community nitong nakadaang linggo, makakasama natin muli si Miss Liza Rosaldo, ang ating reporter na mula sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyang hapon, Miss Liza. Masustansyang hapon din po, Ma'am Bernie, at sa lahat ng listeners ng One Nutrition, One Nation. O sige, i-report mo naman sa amin ang nangyari nitong nakaraang linggo. Ma'am Bernie, ginawaran ng parangal ng NNC-NCR ang mga lokal na pamahalaan at outstanding barangay nutrition scholar ng National Capital Region sa isang simpleng Regional Nutrition Awarding Ceremony noong 18 ng Agosto sa isang hotel sa Mandaluyong City. Mahigit po na 500 ang dumalo mula sa iba't ibang lokal. Opo, madami ma'am. Mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan ng NCR. Okay. Ang panauhing pandangal po ay si OIC Undersecretary Gerardo Bayugo na nag-represent kay Health Secretary Enrique Tiona ng Department of Health na siya ding chair ng NNC Governing Board. Dumating din po si Assistant Secretary Rolando Cusio ng Office of Political Affairs ng Office of the President na tumulong kay Yusek Bayugo na ipamahagi ang parangal sa mga nagwagi ngayong taong ito. May special awards din ng mga winner ng iba't ibang contest na pinangunahan ng NNC-NCR para sa pagdiriwang ng Nutrition Month noong nakaraang Hulyo. Ang Mandaluyong City Government na ginawaran din ng Green Banner Award ang naging host ng awarding ceremony. Wow, congratulations sa lahat po ng nanalo sa Nutrition Month, lalong-lalo na sa Mandaluyong City Government, Mayor Benhur Abalos at ang atin pong City Nutrition Action Officer, si Ms. Menchi, ang butihing kabiyak ng ating mayor. Congratulations po sa inyong lahat. Sayang talaga, Liza. May iba lang akong dinaluhang event Kaya hindi ako nakarating dun sa awarding. Pero inihahatid ko ang aking congratulations sa ating mga awardees sa National Capital Region. Liza, ano naman ang mga nutrition-related activities ng ating iba-ibang ahensya na miyembro ng National Nutrition Council? Ma'am Bernie, gusto kong ibalita din na ang Council for the Welfare of Children na siyang ahensya ng gobyerno na gumagawa ng polisiya para sa ikabubuti ng mga bata ay kasalukuyang binubuo ang National Plan of Action for Children o NPAC para sa 2011 hanggang 2016. Hindi po alam ng nakararami na ang NNC ay isa sa mga miyembro ng Council Board ng CWC. Dahil naka-integrate po sa NPAC ang nutrisyon, kinonsulta ng CWC ang NNC para matiyak na tugma ang mga plano sa nutrisyon sa NPAC. Binusisi po ang NPAC para tingnan kung tugma ang mga target, mandatos ng batas at mga programa at stratehiyang may kaugnayan sa nutrisyon. Mabuti yun, Liza. Alam mo, tama yan na binusisi nila ang National Program or Plan of Action for Children para makatiyak tayo na pinagtutuunan ang nutrisyon ng mga kabataan bukod sa iba pang mahalagang aspeto ng child survival, child development, child protection at child participation. At dahil po pinag-uusapan na rin natin ang child nutrition, kasama din ang NNC sa Early Childhood Care and Development Council o ECCD Council. Correct. Oo, tama. Abala po ang ECCD Council para isulong ang pagtatag ng tinatawag na National Child Development Centers
o NCDC. Oo, ito yata yung kanilang bagong project, di ba, Lisa? Opo, ma'am. Ito po ay planong gawing resource center para sa early learning ng mga batang 0 to 5 years old na kung saan ay may access din sa iba pang social services para sa mga bata, kasama na po dyan ng health, nutrition, and social welfare services. Para maumpisahan ito, nagkaroon ng mga konsultasyon ng ECCD Council sa mga local chief executives mula sa Mindanao at Visayas. Kasama po ang NNC, DSWD at DepEd ng ECCD Council sa pag-share ng mga serbisyo para sa mga young children. Napakahalaga talaga, Lisa, yung integrasyon ng mga programa para higit silang maging epektibo at iwas sa duplication ng mga serbisyo ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Opo, tama po yan, Ma'am Bernie. At panghuli ko pong ibabalita ay yung ginanap din na consultation workshop naman para sa Country Program Action Plan for the 7th Country Program for Children, o kung tawagin ay CPAP CPC 7 para sa taong 2012 to 2016. Ang Country Program Action Plan for the 7th Country Program for Children ay programa po ng Philippine government na kung saan may tulong po ang UNICEF para mapabuti ang access at delivery ng quality basic services tulad ng health, nutrition, water, sanitation, and hygiene at prevention of mother-to-child transmission of HIV sa normal at emergency situations. So, hayan po, Ma'am Bernie, ang ilan sa mga naging kaganapan sa pagsulong ng nutrisyon, lalo na sa mga kabataan. Salamat, maraming salamat, Liza. Mga ka-One Nutrition, narinig ninyo na may mga programang nutrisyon para sa mga bata ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa tulong na rin ng ibang mga ahensya ng United Nations. Pero siyempre, kinikilala natin na ang mga lokal na pamahalaan ang namumuno sa pagkakasatuparan ng mga programang ito sa field level. Maraming salamat uli, Miss Liza. Maraming salamat din po. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para maiwasan ang malnutrisyon, ugaliin ang madalas at maayos na pagpapakain sa mga batang may sakit at pagkatapos sa pagkakasakit. Sa panahon ng pagkakasakit, gawing mas madalas ang pagpapasuso para sa karagdagang nitido at matigang hikayatin ng bata na kumain. Pagkatapos sa pagkakasakit, magpasuso at magpakain ng mas madalas at dagdagan ang dami nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa unang 6 na buwan ng sanggol, gatas ng ina lamang ang dapat ibigay upang matiyak ang kanyang kalusugan. Ang gatas ng ina ay siksik sa sustansya, may panlaban sa impeksyon, madaling tunawin, available at laging fresh. Sapat ang gatas ng ina sa pangangailangan ni baby. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.